Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Uncanny Counter na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang binatilyo na isang araw ay bigla na lang naging pinakamalakas na counter na siyang tagahuli ng mga evil spirit na sumasanib sa mga tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas sa pagpapakita ng isang batang lalaki na nagngangalang Somon. Siya ay sinusundo ng kanyang mga magulang mula sa bahay ng kanyang lola. Ito ay dahil sa ang kanyang mga magulang ay mga detective dahilan para mawalan sila lagi ng oras para alagaan siya at nagpa siya na ipagkatiwala muna siya sa kanyang lola. Nangako ang kanyang mga magulang na isasama si Somon sa bakasyon tuwing weekend bilang kapalit ng kanilang paghingi ng tawad kay Somon dahil walang oras ang kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit sa gitna ng daan ay bigla na lang nakatanggap ng isang tawag ang kanyang ama mula sa kaibigan niya na isa ring detective. Nasabihan siya nito na mag-ingat at maging mapagmatsyag. Pero sa mga pagkakataon na yon ay bigla na lang lumitaw ang isang truck dahilan para mabangga at tumilapon ng kotseng sinasakyan nila. Dahil sa aksidenteng ito ay parehong idineklara na patay na ang mga magulang ni Somon, habang si Somon ay nakaligtas, ngunit nabali ang kanyang binti, kaya hindi na siya makakalakad pa ng normal. Dito ay nalaman nating planado ang aksidenteng ito dahil merong isang misteryosong lalaki ang lumapit at sinigurado nito kung patay na ba talaga ang mga magulang ni Somon. Sa ibang lugar ay idineklara ring patay ang kaibigan ng tatay ni Somon na tumawag sa kanyang ama kanina dahil nahulog ito mula sa isang mataas na gusali. Dito natin mahihinuha na ang insidente ay maaaring may kaugnayan sa kanilang trabaho bilang mga detective at tiyak na ang salarin ay isang kriminal na ayaw na mabunyag sa kanila ang sikreto ng kanilang krimen. Nang isagawa na ang mga kaukulang pag-iimbestiga sa aksidente na kinasangkutan nila Somon ay wala silang makitang ibang mga impormasyon kaya napagpasyahan nila na ideklara ito bilang aksidente lang talaga. Lumipat ang eksena sa 7 taon na ang lumipas, sa ngayon ay teenager na si Somon na nakatira parent kasama ang kanyang lola at lolo, ngunit ang kanyang lola ay nakaranas ng demensya dahil sa katandaan na nito. Ngunit hindi sumusuko si Somon at palaging nabubuhay ng masaya araw-araw kahit na ang kanyang mga binti ay may kapansanan. At pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang dalawang kaibigan ni Somon na laging kasama niya sa bawat saya at kalungkutan. Sila ay sina Yongmin at Juyeon. At matapos nun ay ipinakilala din sa atin ang mga empleyado ng isang noodle shop at sila ay mga taong nanghuhuli ng mga evil spirits. At sila nga ay tinatawag na mga counter. Ang lahat ng mga miyembro ay pinili upang makakuha ng espesyal na kapangyarihan para sa panghahunting nila sa mga evil spirits. Ang mga evil spirits na ito ay sumasanib sa katawan ng mga tao para magawa nitong makapatay ng tao. At ang mga miyembro ng counter ay sila Gamotak, Hana, at ang huli ay nagngangalang Chumei. Noong una ay mga ordinaryong tao lang din silang tatlo, pero bigla silang napiling maging counter. Silang lahat ay na-comatose at kapalit para magising muli sila ay kailangan nilang tanggapin ang kontrata para maging isang counter. Ang mga evil spirits ay sinasaniban ng mga taong may matitinding galit o kalungkutan at sa oras na masaniban na nila ito ay hihimukin na ng mga evil spirits sa pumatay ang taong sinaniban nila. Kaya naman binuo ang mga counter para nang sa gayon ay mapigilan ng mga masasamang gawain na ginagawa ng mga evil spirits. At para na din masumo nila ito at mapadala sa afterlife. Sa mga pagkakataong ito ay nakaharap nila ang isang evil spirit at ang ito ay isa ng level 3. Kaya ang mga counter ay nahirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga counter ay maaaring makakuha ng kanilang dagdag na kapangyarihan at tataas ng 10 beses ang lakas nila kung sakali man na sila ay makikipaglaban sa isang lugar na may mga tila kulay rainbow na liwanag at ito ay tinatawag nilang territory. At dahil nga sa bagay na ito, nagagawa nilang mahuli ang sinumang evil spirit sa oras na makapunta ito sa territory nila. At hindi na nga nagtagal ay ang level 3 na evil spirit na kinakalaban nila ay nakapasok na sa territory nila. At doon ay nakita natin ang isa pang counter na si Choi na naghihintay sa kanya. Nagkaroon silang dalawa ng mainit na labanan ngunit bigla na lamang nawala ang territory kaya muling nanambalik sa dati ang lakas ni Choi dahilan para magawa ng evil spirit na ito na matalo siya at higit pa doon ay napatay niya si Choi at nakain ito ang soul niya. Nakita natin na matapos niyang kainin ang soul ni Choi ay lumakas pa siya ng husto at ang espiritu namang nakasanib kay Choi ay nakakawala at sa ngayon ay kailangan niyang makahanap ng bagong katawan para saniban. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang nakapasok ang espiritong ito sa katawan ni Somon. At kinagabihan nun ay bigla na lang nanaginip si Somon at nakita niya ang isang matandang babae na nagngangalang Wijen pero hindi niya alam kung sino ito.
Kinabukasan ay nang nagising si Somon ay nakakita siya ng mga itim na spot sa kanyang mga daliri, agad na sinubukan ni Somon na tanggalin ito pero ang ginamit niyang toothbrush ay nasira. Matapos noon ay nang nasa paaralan na sila ay nakita niya ang kaibigan niyang si Yongmin na binubuli. Dito ay nakita natin na walang ni isang mag-aaral doon ang nangahas na magsumbong dahil ayaw nilang sila naman ang pagtuunan ng pansin ng mga bully. Pero sila Somon at Juyon ay hindi na nahimik at agad na umaksyon. Nang matapos yun ay nakilala natin na ang isang bully doon ay nagngangalang Shin Hyuk at hindi nga siya nabigyan ng kaukulang parusa sa ginagawa niya dahil siya pala ay ang anak ng mayor sa lugar nila. Dahil sa ginawa ni Somon kanina ay hinarang siya nila Shin Hyuk dahil nais niyang maghayganti sa ginawa nitong pagsusumbong kanina. Nabugbog nila si Somon ng husto pero bigla na lamang dumating ang isa sa mga counter at yun ay si Hana. Tinulungan niya si Somon at madali niyang nabugbog ang mga nangbubuli. Matapos nun ay inanyayahan ni Hana si Somon sa kanilang headquarters. At dito ay nalaman natin na ang pinakang headquarters ng mga counter ay ang isang noodle shop na sikat sa lungsod nilang ito. Matapos noon ay nakita natin na nai-welcome nila Miss Cho at Motak si Somon at doon ay napaliwanag din nila ang lahat ng tungkol sa nangyari sa kanya. Kahit na narinig na niya ang mga paliwanag ay hindi pa din naniniwala si Somon. Pero naisip ni Miss Cho na kumbinsihin siya at dagdag pa ni Motak ay kailangan na niyang magdesisyon sa lalong madaling panahon. Dahil nga sa ang dati nilang kasamahan na si Choi ay namatay na at si Somon ang napili ni Wijen na susunod na counter. Pero tumanggi si Somon na maging counter dahil napakadelikado ng trabaho nilang ito. At kung sakali man na mamatay siya ay sino na lang ang magbabantay sa kanyang lolo at lola. Pero nasabi niya na nasabi ni Wijen na bibigyan siya ng 1 linggo para makapagdesisyon. Matapos noon ay nang uuwiin Asune siya ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan niyang si Yongmin. Dito ay nabihag na pala ito at bogbog sarado na. Sinabihan nila si Somon na kailangan niyang pumunta rito kasama ang babaeng nang bubog sa kanila kanina. Nang marinig niya ito ay agad siyang nagmadali na puntahan ng kaibigan niya at pagkarating niya ay kaagad siyang binugbog ni Shin Hyuk. Pero dahil sa napapagod na siya sa pangmamaliit sa kanila ni Shin Hyuk ay nagawa ni Somon na hawakan ang mga kamay ni Shin Hyuk at napigil niya ang suntok nito. Nagawa niya ito dahil nasa loob na niya si Wijen pero hindi pa kontrolado ni Somon ang lakas niya kaya ilang saglit lang ay nabugbog ulit siya. Nawalan siya ng malay pero buti na lang at biglang dumating doon ang tatlo at naligtas nila si Somon. Nagawa nilang mahanap kung nasaan si Somon dahil sa ang kapangyarihan ni Hana ay ang makasense mula sa malalayang lugar. Nagagawa nga din niyang makita ang mga alaala ng mga taong nahahawakan niya. Habang si Miss Chu naman ay may healing powers at si Motak naman ay may kakaibang lakas sa pakikipaglaban. Matapos nilang mapatamba ang mga nambubuli kila Somon ay dinala ng mga counter si Somon sa headquarters nila para gamutin siya. Nang magising si Somon mula sa kanyang pagkahilo, nagulat siya dahil sa nagagawa na ulit niyang makapaglakad ng normal dahil pinagaling ni Miss Cho ang kanyang mga binti. Dahil sa bagay na yon, agad na umiyak si Somon at nagpasalamat kay Miss Cho. Maya-maya biglang naramdaman ni Hana na may level 1 na evil spirit sa paligid nila. Sa pagkakaalam nito, agad silang nagpalit ng costume para manghuli ng espiritu at saka si Somon na nandoon ay naimbitahan na tumulong sa paghuli sa masamang espiritu. Pagdating sa lokasyon, nakita ni Somon na ang ina na sinusubukang patayin ang ama ng bata. Nang makita yon, agad na ipinaalam ni Somon sa iba pang mga counter na pumunta sa kanyang lugar. Pagkatapos ay sa lakas at tapang ni Somon, sa wakas ay nailigtas niya ang bata, pati na rin ang evil spirit ay nahuli. Matapos ang pangyayaring yon ay natuwa ng husto ang lahat kay Somon dahil nagawa niyang maligtas ang bata sa unang beses niyang sumalang sa trabaho. At pagkatapos ay bago umuwi, binigay ni Miss Cho ang pang-counter costume kay Somon, at hiniling sa kanya na pumunta bukas ng umaga, kung gusto talaga niyang sumali sa counter. Sa gabi, nanaginip si Somon at doon ay muling nakita niya si Wijen. Doon, gumawa ng deal sina Somon at Wijen, kung saan kung tatanggapin ni Somon ang pagiging counter, at magampanan ng mahusay ang kanyang mga tungkulin, ay dapat bigyan ni Wijen si Somon ng pagkakataong makita muli niya ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, pumayag si Wijen, at sa wakas ay nagpa siya si Somon na sumali sa mga counter. At kinabukasan, pumunta agad si Somon sa park na nakasuot ng counter costume na nagpapahiwatig na handa na siyang sumali sa mga counter. Ngunit bago isagawa ang kanyang misyon, kailangan munang sanayin si Somon para kontrolin ang kanyang lakas. Matapos nun ay nakita natin na nagawa na niyang lumaban sa mga bully sa kanilang paaralan. At nang papauwi na nga siya sa klase ay nakatanggap siya ng tawa mula kay Hana at sinasabi nito na kailangan niyang sumama dahil meron silang huhulihing evil spirit. At pagkatapos ay dumating ang mga counter sa lugar doon. Naramdaman ni Hana ang aura ng evil spirit sa paligid.
Ngunit dahil napakalaki ng lugar, napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay upang hanapin ito. Doon, nakuha rin ni Somon ang ideya na binubugbog ng evil spirit ang isang matanda, kahit na patuloy na nagmamakaawa ang matanda. Ngunit ang matanda ay pinatay pa rin ng evil spirit. Labis na natakot ang babae na anak ng matanda nang makita siya at sinubukang tumakas doon. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nahuli at malapit ng patayin. Ngunit nang hawakan makakuha na ng bakal ang evil spirit ay muntik na niyang matamaan ang babae. Buti na lang at dumating si Somon at napigilan siya. Laking gulat ng ibang mga counter dahil si Somon lang ang lumalaban sa evil spirit. Kaya sinabi nila kay Somon na kailangan niyang mapigilan ang evil spirit hanggang sa makarating silang lahat doon. Ngunit nang hawakan ni Somon ang kamay ng evil spirit, bigla niyang nakita ang alaala ng sinaniban kung napatay din ng evil spirit ang mag-asawang kakilala niya na umaakyat sa bundok. Nang mapansin ng evil spirit na natigilan si Somon ay nagawa niyang mabaligtad ang sitwasyon at nabugbog niya si Somon. At matapos nito ay nagawa niyang tanggihan ang babae papaalis. Nang papatayin na sana nito ang babae ay sa kabutihang palad ay napigilan ni Motak ang pagbagsak ng higanteng bato sa babae. Habang si Somon naman ay nagpatuloy na ulit na labanan ng evil spirit at galit na galit siya dahil nakapatay na ito ng mga tao, agad niyang binugbog ang evil spirit ng walang kaawa-awa at muntik pa nga niyang mapatay ito. Pero buti na lang at nagawa siyang mapigilan ni Motak. Pagkatapos nun ay nasabihan nila si Somon na siya ang mag-summon sa evil spirit sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan para mapalabas niya ang evil spirit sa katawan ng tao. Matapos mapakawalan ng evil spirit ay ikukulong ito sa eternal prison. Habang ang mga taong napatay niya ay dadalhin sa isang mas magandang lugar. At pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila sa pulisya upang parusahan ang mamamatay tao. Sapagkat ang mamamatay tao na sinaniban ng evil spirit ay hindi lamang pumatay ng dahil lang sa evil spirit, ngunit nagawa niya ito dahil ninasa din niyang makapatay ng tao, at ito ang dahilan kung bakit nakakapasok ang evil spirit sa mga tao. Nang makakita sila ng police car, naalala muli ni Somon ang kanyang mga magulang na dati ring nagtatrabaho bilang detective sa pulisya. Nang banggitin ni Somon ang pangalan ng kanyang ama, biglang naramdaman ni Motak na pamilyar ang pangalan ng kanyang ama, dahil nung araw na nagising siya sa kanyang coma ay nakakita siya ng isang business card sa kanyang bulsa at ang pangalan na nakalagay doon ay kapareho sa pangalang binanggit ni Somon. Nang magising siya ay hindi na niya maalala ang mga nangyari sa kanya at kung bakit siya na-comatose. Kaya naisip niya na baka magkakilala sila ng tatay ni Somon pero naisip niyang huwag muna itong sabihin kay Somon. Matapos nun ay biglang may dumating na isang matandang lalaki na nagngangalang Jang Mal. Dito ay nalaman natin na si Jang Mal ang unang counter sa Korea. Pero sa ngayon ay siya ay responsable na lang sa pangangasiwa at pagpopondo ng pera sa lahat ng mga counter. Dito ay nalaman natin na nais pala ni Jang Mal na makilala ang bagong miyembro ng mga counter. At pagkatapos ay nakita natin si Motak na naging interesado na mag-imbestiga patungkol sa nakaraan niya at sa mga magulang ni Somon. Dahil naisip niya na baka may kinalaman ang pagkamatay ng mga magulang ni Somon sa nakaraan niya. At isa pa ay nais din niyang malaman kung sino ang may gustong ipapatay siya. Matapos ang ilang saglit ay nagpunta siya sa pulisya at nakipagkita kay Detective Kim na humawak sa kaso ng pagkamatay ng magulang ni Somon at sa kaso niya kung bakit siya na-comatose, pero laking gulat niya nang makita niya na nagpakamatay siya sa resulta ng investigasyon. Nang malaman niya ito ay nagulat siya ng husto at sinabi sa detective na hindi magkakaroon ng maraming saksak sa tiyan ang taong gustong magpakamatay. At dito nga ay nakaramdam siya na tila may pinagtatakpan ng mga pulis sa kaso niya. Kinabukasan sa paaralan ay nagtanong sila yung Min at Juyon kung magaling na ba ang mga binti niya. Nasabi na nga niya sa kanila na nakakalakad na ulit siya ng maayos at sinabihan sila na huwag ipagsabi ito sa iba. Nang papasok na sila sa kanilang room ay may dumating na isang grupo ng mga school gangster para harapin si Somon. Dahil nabalitaan daw nila na naglakas loob siya na bugbugin ng mga tauhan ni Shin Hyuk. At doon nga ay agad siyang binalibag ng isang gangster sa bintana at minaliit siya. Pero nang lumaban siya ay nabigla sila sa husay at lakas niya sa pakikipaglaban. At pagkatapos ay sinabihan ni Somon ang lahat na hindi na nila dapat saktan pa ang mga kaibigan niya at ang sino mang estudyante. Nagmadaling nag-alisan ng mga ito dahil sa takot, pero kinagabihan ay nakatanggap ng tawag si Somon. At nakita niya si Shin Hyuk doon at pinakita niya na bihag nila ang dalawa niyang matalik na kaibigan at bogbog sarado na ang mga ito. Sinabihan siya ni Shin Hyuk na pumunta doon kung gusto pa niyang mabuhay ang mga kaibigan niya. Nang marinig yun ay nagmadali siyang pumunta at pagkarating ay agad siyang hinarap ng mga tauhan ni Shin Hyuk. Habang nangyayari yun ay nakita niya ang kalagayan ng kaibigan niya at nagalit siya ng husto dahil doon. Biglang lumitaw ang mga liwanag ng teritoryo nila kaya't lumakas pa ng 10 beses si Somon.
Habang nangyayari ito ay naramdaman ni Wijen na hindi nakokontrol ni Somon ang kanyang emosyon. Kaya't tinawagan ng iba pang mga counter para hanapin nila si Somon. Dahil kung hindi siya mapipigilan ay magagawa niyang makapatay ng tao. Nakita natin na binugbog ni Somon ang lahat ng nandoon hanggang si Shin Hyuk na lang ang natira. Pero nalamon na siya ng galit at walang humpay na pinagsusuntok ang mukha nito. Maya-maya, dumating ang mga counter at agad na pinigilan si Somon na huwag siyang patayin, dahil kung mapatay ni Somunita ay matatanggal ang kontrata niya bilang isang counter dahil ipinagbabawal sa kanila ang paggamit ng kapangyarihan para sa pagpatay at paghihiganti. Maya-maya, dumating ang mga pulis doon. At pagkatapos ay si Hana na narinig iyon ay agad na niyaya si Somon na tumakas kasama nila. Pero ayaw ni Somon dahil gusto niyang tanggapin ang parusa ng kanyang ginawa. Hindi nagtagal, dinala si Somon sa istasyon ng pulisya kasama ang ibang mga tao. Pero dito, makikita na si Somon lang ang hindi nasugatan. Na naging dahilan upang agad na akusahan ng pulisya na si Somon ang may kagagawa ng kaguluhang ito. Maging ang mga magulang ng mga gangster ay inakusahan at sinaway din si Somon dahil sa ginawang pambubugbog sa kanilang anak. Isa pa, mayayaman pala ang mga magulang nila kaya ayaw nilang maging malaya si Somon ng ganoon lang. Ngunit sa kabutihang palad, biglang dumating si Jangmal at sinabi niya sa kanilang lahat na siya ang guardian ni Somon. Si Jangmal ang pinakamayamang tao sa lungsod na ito at syempre ay nagawa niyang patahimikin ang lahat ng mga magulang doon. Dagdag pa ay nagawa ni Hana na dalhin ng mga ebidensya na si Shin Hyuk at ang kanyang gang ay dinukot ang dalawang kaibigan ni Somon. Dahil dito ay napalaya na si Somon. Nang mahatid na siya pauwi ay naisip ni Somon na sabihin sa kanyang lolo at lola na gumaling na ang mga binti niya. Pagkarinig nito, talagang tuwang-tuwa sila dahil nalulungkot sila na makita ang apo nila na nahihirapan maglakad. At pagkatapos ay nagsagawa ng pagpupulong ang mga espiritu tungkol sa insidente na ginawa ni Somon noon. Pagkatapos ay naisip ng isa sa mga espiritu na nagngangalang Giran na ang mga aksyon ni Somon ay lumabag sa mga patakaran ng mga counter, kaya naisip niya na si Somon ay dapat na paalisin mula sa pagiging counter. Pero sa kabutihang palad, dumating ang mga miyembro ng counter at ipinaliwanag ang lahat kung saan ginawa lamang iyon ni Somon dahil gusto niyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan na nabuli, at hindi niya napigilan ang kanyang galit. Nang marinig iyon sa wakas, lahat ng mga espiritu ay muling nagbigay ng pagkakataon kay Somon na maging mas mahusay na counter. At pagkatapos ng susunod na araw, sinabi ni Miss Cho at Hana kay Motak ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Somon na may kaugnayan sa kanya, at pagkatapos ay si Motak na nakakita na ang kaso ay mukhang kakaiba, at dapat na imbestigahan pa. Idinagdag din ni Hana na nung magawa niyang makita ang nakaraan ni Somon ay nakarinig siya ng isang boses at mukhang pinatay ang mga magulang ni Somon. At saka nagkasundo silang lahat na huwag munang sabihin kay Somon dahil kailangan pa nilang ungkatin ang kaso. Sa kabilang banda, si Somon na nagwawalis sa labas ng tindahan ay biglang nakakita ng liwanag tulad ng sa territory nila. Agad na hinawakan ito ni Somon at naisip na paglaruan. Pero nagulat ang ibang mga counter dahil hindi nila nagagawang mahawakan ito. Dahil doon ay ipinagpalagay nila na si Somon ay may pambihirang kapangyarihan na makontrol ang territory nila. Makalipas ang ilang mga araw ay muling nakaramdam sila ng isang evil spirit. At ito ay isang level 3. Makalipas ang ilang saglit ay nagawa na ni Somon na masundan ng evil spirit pero nalaman ng evil spirit na sinusundan siya kaya agad niyang inatake si Somon at nawalan nga siya ng malay. Ngunit sa kabutihang palad ay nakapasok na si Hana sa elevator at agad na sinipa ang evil spirit. Pero dahil sa level 3 na ito ay nahirapan siyang talunin ito at nasasakal na siya nito. Maya-maya lang ay bigla nang dumating si Motak at agad na sinuntok ang mukha nito. Nawalan ito ng malay pero nang susubukan na niyang i-summon ito ay biglang dumating ang mga pulis. Dahilan para mahuli ang babaeng sinaniban at hindi nila nagawang ma-summon ang evil spirit. Sa sumunod na eksena ay nakipagkita ulit si Motak sa detective at nagtanong muli tungkol sa kaso niya. Pagkatapos ay nasabi ni Motak kung nakakuha ba siya ng ilang mga ebidensya sa kaso ng isang babaeng namatay na nagngangalang Yongnim. Pero nasabi niya na wala at naisip na lang nila na puntahan ng tirahan ni Yongnim para imbestigahan iyon. Nakahanap sila ng mga blood samples doon na nagpapakita ng isang ebidensya ng pagpatay. At sa kabilang lugay naman ay nakita natin si Hana na bumisita sa dati nilang bahay. Dito ay nalaman natin na meron siyang masayang pamilya dati at naglaho na lang ito bigla nang mamatay silang lahat at siya na lang ang natira. Matapos noon ay nagpakita si Somon na sinusundan si Hana at nagulat silang dalawa dahil nakita nila na may mga batang nakatira sa dating bahay nila Hana. Kaibigan ni Somon ang isa dito at nasabi nito na lumaya sila sa bahay ng tatay nila dahil lagi itong galit sa kanila.
Matapos nun ay tinawagan ni So-moon si Motak at tinanong kung maaari bang pansamantalang patirahin ng dalawang bata sa noodle shop. At hindi nagtagal ay biglang nakapasok doon ang mga masasamang tao at naisip nilang tatlo na lumaban sa kanila. Sa isang sasakyan ay nakita natin ang tila leader nila at siya ay si Changjo at naisip ni Motak na puntahan ito. Dito ay nalaman natin na ang lalaking ito pala ang salarin at siya ang sumaksak sa tiyan ni Motak bago siya makomatose. Unti-unting bumalik ang alaala ni Motak at nagsimulang maalala ang mga pangyayari. Iniisip niya kung kamukha ba ng lalaking ito ang lalaking sumaksak sa kanya. Nang mamukhaan ng lalaki si Motak ay natakot siya ng husto at nagmadaling tumakas. Hindi niya alam kung bakit buhay pa si Motak dahil ang alam niya ay namatay na ito 7 taon na ang nakararaan. Pero agad nga siyang nabugbog ni Motak at nawala ng malay. Dito ay malinaw na naaalala pa rin ni Motak ang huling taong nakita niya bago niya napagpasyahan na tumalon mula sa tuktok ng gusali. Ngunit nang tingnan ni Hana ang alaala ni Changjo, lumalabas na si Changjo ay lulong sa droga at hindi malinaw ang nasa memorya niya. Dahilan para mapagpasyahan nilang burahin na ang memorya niya sa araw na ito at naihatid na siya sa isang labas ng kumpanya at isinilid nila ito sa sako. Dito, lumalabas na si Changjo ay ang nakababatang kapatid ng may-ari ng kumpanya, at ang kanyang pangalan ay Hongjo, at pagkatapos ay nalilito pa rin si Motak kung bakit nais ng isang may-ari ng kumpanya na pagtangkaan ang buhay niya. Pagkatapos ay iniisip ni Motak na baka ang kasong ito ay may anumang koneksyon sa pagkamatay ni Yongnim, na hindi pa rin nalulutas, kaya kailangang mag-imbestiga pa ni Motak para malaman ang lahat. Sa kabilang banda, si Changjo na nagkamalay na ay hindi maalala ang mga nangyari kagabi. Pero nasabi ng isa niyang kaibigan na buhay pa si Motak at kitang-kita niya na si Motak ang umatake sa kanila kagabi. Pero nang marinig ito ni Changjo ay nasabihan niya ang kaibigan niya na naghahalucinate lang siya dahil 7 taon nang patay si Motak. Si Hongjo na narinig yun ay na-curious at gustong makasigurado kung buhay pa si Motak. At inutusan niya silang dalawa na mag-imbestiga. At kung totoo man na buhay pa si Motak ay kailangan nilang patayin si Motak sa harap niya ng direkta. At mula rito, nabunyag kung bakit gustong patayin ni Hongjo si Motak. Alam kasi ni Motak ang malaking sikreto na magbabanta sa posisyon ng mayor kung ito ay may lathala sa publiko. At saka si Hongjo na laging humihingi ng tulong sa mayor. Siyempre, sangkot din siya sa kasong ito. At kung mapapanatili ng mayor ang kanyang reputasyon, ang alkalde ay maaaring tumakbo bilang pangulo. At kung mananalo ang mayor ay makakakuha sila ng posisyon sa gobyerno. Sa sumunod na eksena ay makikita natin na tinipon ng mayor ang kanyang mga tauhan. Dahil mayroon daw isang konsehal na ngayon ay humahad lang sa plano niya para magpresidente. Kaya naisip niyang utusan ng isa niyang tauhan na si Sampil para takutin ang konsehal at para pumirma ito sa papeles na susuportahan niya ang mayor. Matapos nun ay nakita natin na inutusan ni Sampil ang kanyang ampon na takutin at papirmahan iyon sa konsehal. At dito ay nakilala natin na ang ampon niya ay si Chongzin. At siya ay sinapian ng isang level 3 na evil spirit at siya nga din ang pumatay sa counter na si Choi sa simula ng kwento. Nagawa ni Chongzin na papirmahan ng kaukulang dokumento pero bigla na lamang siyang sinapian ulit ng evil spirit at nagawa niyang mapatay ito. At dahil sa ginawa niyang ito ay binugbog siya ni Sampil at kung sakali man na madawit dito ang pangalan ng mayor ay magdurusa silang lahat sa kahihinatnan. At pagkatapos ay ang babaeng pulis na nagngangalang Jong Yong na humahawak sa kasong ito ay nagawang mahanap si Chongzin sa CCTV. Sa ibang lugar, ang mayor, na alam na ang tungkol dito, syempre, ay nakipag-usap kay Sampil dahil sa mga aksyon ng kanyang ampon na napaka-barbaric. Dahil ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon, napilitan ng mayor na utusan si Sampil na agad na patayin si Chongzin. At sa gabi, agad na pinagalitan ni Sampil si Chongzin. Habang nakatutok ang baril sa kanyang ulo, at si Chongzin na nakakita nito ay nadismaya kay Sampil dahil itinuring na niya itong sarili niyang ama. Ngunit biglang sinapian muli ng evil spirit si Chongzin, kaya nagawa niyang makontrol ang baril na hawak ni Sampil at napaputok niya ito sa ulo nito. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kay So-moon na nagbubukas ng archive ng kanyang mga magulang. Doon, hindi sinasadyang nakakita siya ng memory card na naglalaman ng mga video recording. Matapos niyang makita ito ay nagpunta na siya sa headquarters at nakipagkita kay Motak. Matapos ipakita ang video, naisip ni Motak na maaaring may kaugnayan ng video sa kaso ni Yongnim na hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan. Sa kabilang panig, nakita rin ni Motak ang impormasyon mula sa isang sample ng dugo na nakita niya sa bahay nila Yongnim. Kung saan natukoy ng sample ng dugo na ang salarin ay isang lalaki. Pero hindi pa nila alam kung sino ito. At mula nang makuha ang impormasyon, nagtulungan sina Motak at So-moon para hanapin kung sino ito.
Ngunit sa gitna ng kanyang investigasyon, sa wakas ay nalaman ni So-moon na hindi pala aksidente ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pinatay pala sila. At ang muli niyang ikinagulat ay si Mo-tak pala ay isang kasamahan ng kanyang ama na nag-iimbestiga rin sa parehong kaso. Nang malaman ni So-moon na alam na nila ang tungkol dito ay nadismaya siya dahil hindi nila ito sinabi sa kanya. Pero kung tutuusin ay wala rin naman talagang maalala si Mo-tak tungkol dito. At pagkatapos ng insidente, hindi na pumunta si So-moon sa headquarters ng counter hanggang sa isang araw ay nakita niya si Hana sa labas ng kanilang bahay at ipinaliwanag niya ang lahat. Pagkatapos ay inanyayahan ni Hana si So-moon na tingnan ang nakaraan ni So-moon sa oras ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. At pupunta sila sa nakaraan sa tulong ng kapangyarihan ni Hana. Doon, labis na nalungkot si So-moon nang makita niyang muli ang mukha ng kanyang mga magulang, at sa pangyayaring iyon, nakita nilang dalawa ang driver ng truck na nakabangga sa kanyang pamilya, at isa pala sa mga kasamahan ng driver ay si Chongzin. Doon, agad na sinipsip ni Chongzin ang kaluluwa ng kanyang mga magulang dahilan para makulong ang mga kaluluwa nito sa loob ni Chongzin. At pagkatapos ay si So-moon na nakakita nito, na galit, ay agad niya itong gustong suntukin, at kakaiba, naramdaman din ni Chongzin ang presensya ni So-moon, kahit isa na lang alaala ang lahat ng ito. Ngunit sa kabutihang palad, si Hana sa buong lakas ay agad na naibalik si So-moon sa totoong mundo bago pa magulo ni So-moon ang mga bagay-bagay. Ngunit sa kasamaang palad, isinasaalang-alang ni Chongzin ang kanilang mga mukha at ihahanda niya ang kanyang sarili na labanan sila. Dito ay nalaman natin na isa palang hitman si Chongzin at tauhan na siya ng mayor magmula pa nung una. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya ang counter na hanapin si Chongzin na may layuning maghiganti at palayain ang espiritu ng mga magulang ni So-moon na nakulong sa katawan ni Chongzin. At sa search mission nila, inanyayahan nila si Jong-yong na magtulungan para mas madaling mahanap si Chongzin. Pagkatapos nito, pupunta sila sa pabrika kung saan matatagpuan si Chongzin, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila mahanap si Chongzin, at sa halip ay natagpuan nila ang katawan ni Sang-pil na nakaipit sa isang tumpok ng mga kotse, at pagkatapos ay si Jong-yong na nakakita nito ay agad na ipinaalam sa mga reporter para nang sa gayon ay hindi na magagawa ng mga pulis na pagtakpan ito. Makalipas ang ilang araw, sa kalagitnaan ng isang search mission, biglang naramdaman ni Hana na may evil spirit sa paligid nila. At ang evil spirit na ito ay ang sariling tiyuhin ni Hana. Nang malaman yon, agad na sumugod ang mga counter para tugisin siya. Ngunit habang nasa daan, binangga ng truck ang kanilang sasakyan. Nalaman natin na sila Chongju pala ang may gawa at nilagyan pala nila ng tracking device ang sasakyan ng mga counter. Nang makitang nawasak ang sasakyang iyon, sinubukan ni Chongju na kunan ito ng video para iulat ito kay Hongju. Ngunit laking gulat niya, lumipad ang pinto ng sasakyan, at halos tumama ito sa ulo niya, at lumabas na si Mo-tak sa sasakyan na may sugat sa ulo, pati na rin ang iba pang counter. Nang makita ang bagay na iyon, labis na natakot si Chongju at agad na tumakbo palayo. Dito, ayaw na nilang mag-aksaya ng oras para habulin sila Chongju dahil kailangan na nilang mahuli kaagad ang evil spirit. At si Hana, na may sama ng loob sa kanyang tiyuhin, ay agad na humiling sa counter na bigyan siya ng oras dahil siya na ang bahala dito. Hanggang sa wakas, nagawa nilang palabasin ng masamang espiritu at matapos ay inireport na nila ito sa pulis para maparusahan. At pagkatapos ng insidente, gamaan ang pakiramdam ni Hana dahil sa totoo lang ang tiyuhin niya ang Sam-ire sa kanyang pamilya. Kinabukasan, muling nag-imbestiga ang mga counter tungkol sa krimen na ginawa ng mayor. At saka sa investigasyon, may nakita silang reservoir na inililihim ng mayor sa publiko. Nang malaman nila ito ay naisip nila na kung masiwalat ang tungkol sa reservoir na ito ay hindi na matutuloy ang plano nito na magpangulo. Di nagtagal, nahanap ng mga counter ang lokasyon ng reservoir at agad silang sumugod doon upang imbestigahan ito. Ang imbakan ng tubig na itinago ng mayor at ng kanyang mga nasasakupan ay isang tambakan ng basura at naglalaman ng mga nakalalason at maruruming tubig. At ang tubig na dumadaloy sa buong lungsod ay nakakonekta sa reservoir na ito. Nang malaman ang bagay na iyon, nagagalit ang mga counter at nagnanais na ang lahat ng masamang ginawa ng mayor ay ibunyag sa publiko. Sa gabi, si So-moon na pauwi na ay biglang nakaramdam ng malakas na evil spirit na sumusunod sa kanya. Nang malaman niyang si Chongzin ito ay nagalit siya ng husto dahil siya ang pumatay sa mga magulang niya. Nakita natin na pinagbawalan siya ni Wei-jen na lumaban ng mag-isa dahil isang level 3 na evil spirit si Chongzin. Pero walang pakialam si So-moon dito. At sa laban na iyon, sobrang na-overwhelmed si So-moon na harapin si Chongzin. Ngunit biglang lumitaw ang liwanag ng territory nila sa lugar na iyon, kaya't pinalakas nito ang puwersa ni So-moon, at sinubukan niyang dalhin si Chongzin sa lugar na iyon. Si Chongzin ngayon ay nalaman na ang patungkol sa sikreto ng mga counter kung bakit bigla-bigla silang lumalakas.
At dahil doon ay magagawa na niyang iwasan ito dahilan para magawa niyang manalo laban kay Somon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila nagawa ni Somon na palapitin ang liwanag. Ngunit sa kasamaang palad, ang kamay niya ay agad na sinaksak ni Chongzin, dahilan para muling mawala ang liwanag. Maya-maya, dumating doon si Jongyong na agad tumutok ng baril kay Chongzin, ngunit agad na nakuha ni Chongzin ang baril. Mabuti na lang at isa-isa nang dumating ang mga counter para tulungan si Somon. Nang makita ito ni Chongzin ay naisip na hindi niya kayang labanan sila ng sabay-sabay kaya't napagpasyahan na niyang tumakas. At matapos noon ay nakita ni Miss Chu ang kalagayan ni Somon na naghihingalo. Agad niyang ginamit ang healing powers niya para gamutin ang kamay ni Somon at dahil na napakalubha ng pinsala ay unti-unting pumuputi ang mga buhok ni Miss Chu. Dahil sinasagad na niya ang kapangyarihan niya magawa lang niyang mapagaling si Somon. Matapos noon ay bigla na lang siyang nahimatay. At nang magising si Somon, sinabi niya na alam na ni Chongzin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga counter. At mahihirapan na sila ngayon na mahuli si Chongzin. At pagkatapos ay naalala niya ang pakikipaglaban nila ni Chongzin ay nagawa niyang hilahin ang ilaw papalapit sa kanya. Nang mapagtanto niya ito ay agad niyang sinanay ang sarili niya at inaalala ang lahat ng mga pagkakataon na napalabas niya ang teritoryo nila. Inaalala niya ang mga naranasan niya pati na rin ang mga emosyon na dinanas niya nang magawa niya ito. At habang ginagawa niya ito ay may lumabas na territory sa paligid niya. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.